Ka-Express, ngayong December 1, babalik sa sarili nating home court sa Blue Eagle Gym ang Gilas, Pilipinas para sa inaabangang rematch kontra Guam. Ang lahat ng atensyon ay nakatutok sa muling pagpapakita ng lakas ng ating Triple Towers na sina Quentin Meliora Brown, Junmar Fajardo at AJ Edu. Matapos ang nakakamanghang 87-46 na pagtambak sa Guam sa road game, kung saan tila isang bagyo ang dumaan sa paint, kinailangan ng Gilas na patunayan na ang kanilang dominance sa ilalim ng basket ay ang bagong standard ng Philippine basketball. Ipinakita ng trio na ito na kaya nilang saktan ang kalaban, hindi lang sa score, kundi pati na rin sa rebounding at defensive intensity. Ang initial performance ng Triple Towers ay nagtala ng kasaysayan. Ang buong koponan ay nakapag-ipon ng 61 total rebounds, isang record-breaking performance na nagpapakita ng unprecedented size at muscle ng Gilas. Ang trio mismo ang naging sandigan ng rebounding masterclass na ito. Nagatid sina Junmar at QMB ng tig 10 rebounds, habang nagdagdag naman si AJ Edu ng 8 rebounds at matinding defensive presence. Ang rebounding differential na ito ay nagbigay sa Gilas ng extra possessions na critical sa pagdurog ng kalaban. Ang rematch na ito sa harap ng ating mga kababayan ang magiging acid test kung gaano nakakohesive ang system ng Triple Towers bago ang mas mabigat na assignment sa mga susunod na window. Ayon sa mga coaching observation, ang rematch na ito ay magiging training ground para sa mas fluid na offensive integration. Kailangang mas makita ang chemistry sa pagitan ni Junmar, ang power post player, at QMB at AJ, ang mas athletic at versatile ng mga sentro. Ang mga high-low action at defensive rotations ay dapat mas maging automatic upang tuluyang maging impenetrable ang Gilas frontcourt. Ang panalo na may matinding dominance sa board, ang primary goal ng Gilas bilang paghahanda sa mas malaking laban. Ang rematch ng Gilas kontra Guam sa darating na December 1 ay hindi lang isang schedule game. Ito ay isang pagkakataon para sa ating Triple Towers na ulitin at higitan ang dominant performance na ipinakita nila sa road game. Sa unang enkwentro, ang 87-46 demolition ng Guam ay nag-iwan ng matinding trauma sa kalaban, at ang epicenter ng destruction na yon ay walang iba kundi ang frontcourt ni Junmar Fajardo, QMB at AJ Edu. Tila isang bagyo ang tumama sa Guam, at ang core strength ng bagyong ito ay ang rebounding at interior defense. Ang pinakamaliging highlight ng unang laro ay ang historic rebounding output ng Gilas, at ang pagtala ng 61 total rebounds ay isang testament sa size at determination ng ating higante. Si Junmar, ang veteran anchor, ay nagbigay ng kanyang steady presence na sinabayan ng 10 rebounds at scoring contributions. Ang kanyang sheer bulk at high basketball IQ ay nagbigay ng matinding headache sa defensive planning ng Guam. Hindi lang siya scorer o rebounder, siya ang gravitational force na nagbubukas ng opportunities para sa kanyang mga teammates. Well, sa kabilang banda, si QMB ang nagdala ng athleticism at tireless energy sa paint. Ang kanyang 10 rebounds ay testament sa kanyang vertical leap at kakayahang lumaban para sa bawat possession. Siya ang energizer na nagbibigay ng second chance points ng Gilas, isang aspeto na matagal nang hinahanap ng ating national team. Ang athleticism ni QMB ay nagpapatunay na ang Gilas ay meron ng big man na kayang makipagsabayan sa speed at agility ng mga banyaga. At idagdag pa rito ang versatility at defensive prowess na AJ Edu. Ang kanyang 8 rebounds, si AJ ang nagsilbing defensive anchor na kayang magdepensa sa perimeter at interior ng sabay. Ang kanyang shot blocking ability at lateral quickness ay nagpahirap sa Guam na makahanap ng clean look sa basket. Ang pagkakaroon ng trio na may kani-kanilang specialization, power para kay Junmar, energy kay QMB at versatility kay AJ, ay nagbigay sa coaching staff ng kompletong toolset para dominahin ang paint. So ngayong December 1 na ang rematch sa Blue Eagle Gym, ang focus ng Gilas ay hindi lang raw dominance, kundi ang tactical calibration ng Triple Towers, sina Junmar, QNB at AJ. Alam ng coaching staff na mag-adjust ang Guam at tiyak na lalabas silang mas agresibo upang kontrahin ang rebounding superiority ng Gilas. Ang home court game na ito ay magsisilbing critical testing ground para sa sistema na dapat maging flawless
bago ang mas matinding international challenges. At isa sa mga key adjustments na kailangang makita sa December 1 ay ang offensive chemistry ng trio. Sa unang laro, bagamat dominant sila sa boards, may mga pagkakataon na naging stagnant ang half-court offense kapag magkasama sila sa court. Ang Junmar QMB o Junmar AJ pairing ay dapat maging mas epektibo sa high-low passing. Kailangan gamitin si Junmar hindi lang bilang scorer, kundi bilang playmaking hub sa low post na kayang magbigay ng dime sa mga cutting guards o open shooters. Ang kanyang gravity ang dapat magbukas ng mga butas sa defense ng Guam. Sa defensive end naman, kailangan nilang ipino ang kanilang pick-and-roll defense. Habang excellent sila sa rim protection, ang lateral quickness ng Guam guards ay minsan nagdudulot ng problema kapag naging slow ang rotation. At dito papasok ang role ni na AJ Edu at QMB. Si AJ, dahil sa kanyang versatility at speed, ay dapat na maging primary switcher sa perimeter upang hindi magkaroon ng open look ang Guam. Ang communication sa pagitan ng tatlo sa pagtawag ng screen at switch ay dapat maging top priority para hindi mabuwag ang kanilang defensive integrity. Ang goal sa rematch ay ang pagkaroon ng panalo na hindi lang dominant sa score, kundi dominant din sa execution at discipline. Bawat successful defensive set at bawat efficient offensive possession ay nagdaragdag ng confidence at familiarity sa sistema. Ang laban sa December 1 kontra Guam ay hindi lamang tungkol sa isang panalo sa score sheet. Ito ay tungkol sa pagbuo ng legacy at pagpapaalab ng pangarap ng Pilipinas na makita ang Gilas na maging dominant force sa Asia. At ang muling pagpapakita ng Triple Towers na sina Junmar Fajardo, QMB at AJ Edu sa harap ng home crowd ay magbibigay ng isang strong testament sa lahat ng kalaban. Seryoso na ang Gilas sa paggamit ng size at athleticism. At kung magiging matagumpay ang Triple Towers na ito sa pag-implement ng kanilang pino at cohesive system laban sa Guam, ito ay magsisilbing template para sa mga susunod na laban. Ang mastery ng rebounding at defensive rotation ang magiging foundation para sa Gilas na hamunin ang mga powerhouse sa Asian region. Ang tagumpay sa December 1 ay magpapatunay na ang Pinoy talent ay kayang makipagsabayan sa elite level at ang size ay hindi na problema. Samantala, ang future ng ating national team ay nakasalalay sa pagpapatuloy ng development at chemistry ng mga higanting ito. Ang bawat dunk, bawat rebound at bawat block ay nagdadala sa atin papalapit sa ultimate dream ng Pilipinas, ang makita ang Gilas na muling umaarangkada sa mundo ng basketball. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.